Hi guys, kumusta? Okay, ang topic nato karon in regard sa diagnosis sa usa nako ka anak nga na-diagnose siya og Prader-Willi syndrome. Okay, so pagpanganak pa lang nako niya, dito na matikdan namo nga dili siya mo kuan. He's so quiet. Dayon sige lang siya og kanang katog. O nya di siya mututoy. O nya mo to gidala siya sa kuan, gidala siya sa NICU. Oh, nakastay gud siya sa NICU og more than a month. Okay, so balik ta dito. Gidala siya sa NICU, dayon gikuhaan siya og dugo, dayon gisend sa lab. And then after 2 weeks man siguro to nabalik ang kuan, ang kanang result. So ang result na diagnose siya og Prader-Willi syndrome. Kuan, according to them, is a very rare disease. Out of 15,000 kuno naagi ma-diagnose nga usa ka bata. So usa siya sa na-diagnose ato. So moto ang amo ang napatikdan kuan, umuy kaayo ang iyahang mga kuan, iyahang mga muscle, gitawag na nila low muscle tone, kanang walay mga kusog, walay mga kusog ang iyang tiil, ang iyang kamot. Even if you do like this, just pulling back down, and then kuan, magsige lang siya og katog. Grabe makakatugod siya og he can go to sleep like 24 hours. Og moadto ko dito, mo kuan siya kanang mumata siya mga maybe 5 minutes lang siguro, mga ingon ana ra, dayon go back to sleep. O niya ang Prader-Willi syndrome mao ra na iyahang kuan main diagnosis, na pag siya daghang diagnosis no. Kuan ang iyahang duha ka testicles don't guda, kuan wala mo kuan, kanang di nimo makita sa iyang private part nga naa ang testicles niya. Dayon ang kay naa pa sa iyang groin ang usa naa pa siyang abdomen. Dayon ang kuan, ang lower eyelid niya, ang eyelid niya ang usa ka kuan lower kaayo ba. So dili siya, kung imuhang matan-aw iyang mata kung mubuka kuan, dili sila even. So karon kuan na siya 2.5 years old, according sa ophthalmologist magkinahanglan siya og surgery, but wala pa noon schedule. So mo'y advice nga magkinahanglan og surgery just to lift up a little bit the eyelid nga para magpantay silang duha ka mata niya. Dayon ang iyahang heart na ay kanang gamay nga opening mo na nga kung magkuan siya, unsa ni kanang naay madungog nimo kung magkuan siya ba, maginhawa na magdungog nga kuan sounds. Dayon low muscle tone. Pero na kuan naman, he's getting better right now. He's kanang kuan, physical therapy is ongoing. Na siya occupational, na siya feeding therapy. Pero ang feeding gi-stop na ron kay mukaon naman siya, na take out na pud ang iyahang kuan, kanang G-tube. Mukaon naman siya, pero mao lagi ang iyahang kaon. Ako lang gihapon ibutang sa blender. He cannot eat the way we eat. Nga kung imuhang butangan din og drumstick sa iyahang kuan high chair, sa iyahang kuan plate, iyahang kanon dili pa siya ana. So iya pa na ipanlabay. So kuan pa kanang unsa ni, i-blend pa nako, pero nanay texture, dili gyud sama atong pureed nga pero tig yung pinuha ang kuan karon, nana siya texture, murag i-chop na lang ba. O nya kung mashed potatoes ang kuan akong ihatag, kuan ako na smash sa kuan kanang tinidor or fork. So muna siya ako ang kuan kanang gibuhat karon. So
maura na akong ika-share no in regards sa iyahang diagnosis. So according sa iyahang kuan endocrinologist, kuan kanang soon he's going to start a growth hormone kay base sa iyahang kuan, sa iyahang edad. Gamay raman siya, dili siya kuan. Kinahanglan magkalibil sila og ang normal nga kuan, normal nga bata. So mo na ang kinahanglan nga magkinahanglan siya og growth hormone. So ang growth hormone dili pwede ihatag, dili siya pwede maghatag og mag-start og growth hormone kung ang kuan, ang sleep apnea kuan dili mawala. So kinahanglan mag-communicate ang ENT nga specialist sa endocrinologist. So kinahanglan ang katong sleep study, kinahanglan manormal to siya og kuan og kanang result. Unya so far ang sleep study most recently kuan abnormal pa. So ang pagkakaron napa siya tumar nga tambal para pawa atong kuan kay ang kung matog siya kuan ba maghagog siya og kusog, snoring too loud. So kinahanglan mawala na kay dili pwede nga mag-start lagi atong growth hormone og naa pa ng kusog kaayo mag-snore. Mo nay advice sa kuan endocrinologist. Dayon ang katupong espesyalista sa iyahang kuan na siya'y foot breeze, or I don't know if I pronounce that right. So to help out nga kuan ba kanang maposition og tarong ang iyahang tiil kay ang iyahang tiil manggod murag kuan siya ansa na ay dili siya ka flat og kanang kuan ba kung kanang tunog gani siya dili ma-flat ang iyahang tiil, mag-ana lang. So ang katong foot breeze moto is isaklob sa iyahang tiil, dayon i-insert sa iyahang sapatos kay help him out to in place in the right position ang iyahang tiil para makalakaw siya. So karon makakuan na siya og usa pa kalakang, mga usara kalakang dayon kuan maybe 5 seconds, 3 to 5 seconds ako siyang buhian, makabarog siya ana, pero after that dili pa gyud matumba na siya. So we just keep working on it nga makalakaw gyud siya. So hopefully kuan makalakaw na unta siya when he turns 3. Karong October coming 3 years old na gud siya nya wa di gihapon. So kuan kanang we keep working on it together with the physical therapy nya diri sa balay. Kinahanglan amo siyang practiceon gyud permi muna nga kuan keep going lang gyud sa tanan nga kuan kanang buhaton para lang makalakaw siya. So ang katong kuan, ang katong sapatos niya naman siya special nga sapatos gyud nga kuan kanang para gyud sa kuan ba kanang para atong insertan na atong foot brace. So motoy kuanon, motoy sulobon niya nya kinahanglan sulobon to kada adlaw at least 30 minutes to 1 hour twice a day. Moto siya kanang kuanon, kanang sulobon. So ang kuan we keep working on his eating also. Ang eating according to the GI or gastroenterologist, diba ang Prader-Willi syndrome na ang number 1 jud nga problema overeating man, maski pag kuan maupay pagkahuman og kaon gutom gihapon, sige gyud gutom hantod nga kuan kung di na nimo matan-awan hantod na nga mabusdik na antiyan, mubuto antiyan. So kinahanglan ang tanang pagkaon kinahanglan nga kanang taguon. So kanang kuan according to GI or gastroenterologist magsugod kuno na nga kanang overeating when he turns 3 mo'y kasagaran, but it doesn't mean it will gonna happen to him. So karon hapit naman siya mag 3 years old, wala pa man ko'y nakita nga sign nga overeating,
Pero di gid nako siya katulo ra gid nako na siya pakanon. Di nako na siya pakanon og kanang daghan. Sakto-sakto ra gyud. Dili nako pasnakon, wise snacks. Katulo ra gyud sa usa ka adlaw, pamaha paniudto panihapon, mao ra gyud. Wa koy lang ipakaon na nang kuan dayon. Di man gid nako hatagag juice, tubig ra gyud kay di ba ya siya pareha sa normal nga kuan kanang bata nga energetic kaayo nga pwede maski pa og kanang daghanon nimo og pakaon ang calories it burn down right away niya ang siya di pa siya kalihok like the other babies or other child same age like him. So kuan slow gud kaayo ang pag-burn sa calories niya mo na nga kasagaran dagko gid kaayo dagko mga lawas ang na-diagnose nga pareha sa iyaha ba. So as a parents kinahanglan nga kontrolon jud ang kaon. Amo jung kontrolon ang kaon niya, kinahanglan nga mo likay anang mga starchy food, kinahanglan mag-focus sa veggies, fruits. Muna siya i-focus dayon less magpakaon gihapog mga kuan rice baron, brown rice mga ana but not too much. Basta mo focus ra gyud sa veggies o fruits. Nya kuan mag-add, of course you need to add meat also, but you need to balance lang. Basta kay dili gyud bantayan lagi ang pagpakaon kay ngano dili man gud sila ka kuan, dili sila ka kanang kuan ba dagandagan sa balay kay naman sila diferensya sa ilahang kuan, ilahang lawas no. So moora na siya ang akong i-share sa inyo ha. So if you have a family like diagnosed like my son, you can share it to me para we can talk it together kay kuan para pod maka-share sad ta ba og unsay kuan unsay inyohang unsay mga tips nga wala na ako nahibaw para mag-share ta og kanang base nga makakuan sad ko para maka-learn sad ko ba og unsay inyohang gibuhat nga kuan work sa inyo nya ako ma-apply pod sa ako ang kuan mga akong anak. Okay, have a nice day. Thank you.